Sa mga balita po natin sa lalawigan, napinsala ang ilang istruktura sa Cagayan dahil pa rin sa paghagupit ng bagyong Leon. Kabilang sa mga nawasak ang ilang cottage sa tabing dagat. Apektado rin ang kabuhayan ng maraming residente doon. Tinangay ng rumaragas ang baha ang mga tanim na mais. Isang linggo ring hindi nakalayag ang mga mangingisda dahil sa masungit pa rin na panahon. May resort din na inabot ng matataas na alon. Suma total, aabot sa mahigit 17,000 residente ang apektado ng Bagyong Leon sa Cagayan. Samantala pa rin, higit pong 100 mga turista ho naman ang stranded ngayon sa Batanes nang dahil po sa Bagyong Leon. Dahil yan sa pinsala pong tinamo ng Basco at Itbayan Airport. Posibleng ngayong weekend daw, maibabalik ang biyahe ng mga eroplano. Ramdam pa rin po ang malakas na hangin at ulan sa Batanes. Sa ngayon po hindi pa tuluyang naibabalik ang komunikasyon sa lalawigan. Posible din pong matagalan pa bago maibalik ang linya ng kuryente. Pero siguro ho naman ng provincial government na ngayon po ay meron pang maaaring supply ng pagkain para sa mga apektadong residente. Mas ramdam naman daw ng mga namatayan sa landslide sa Talisay, Batangas ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Ang ilan sa mga namatayan nagtirik ng kandila at nagdasal sa lugar na dating kinalalagyan ng kanilang mga bahay. Ang iba naman, hindi raw kayang balikan ang lugar ng landslide at nananatili na muna hanggang sa ngayon sa mga evacuation center. Patuloy naman ang panawagan ng mga nasalantang residente ng tulong para sa mga malilipatan ng bahay. Sa ilang pang balita, sinalakay pa naman ng mga otoridad ang isang compound na umano'y Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ito'y pag-aari ng isang Malaysian. Ang naturang compound, nakatanggap daw ang mga otoridad ng impormasyon mula sa ilang dayuhan na hindi sila pinapayagang makalabas ng compound. Ang mga Pilipino din daw na nagsumbong ay meron pong nagsasabi na ginagawa daw pong scamming activities doon sa loob ng kumpanya. Nasa 600 pong mga Pilipino ang empleyado rito habang nasa 300 naman ang mga dayuhang manggagawa. At ayon po sa PAOK, wala umanong lisensya ang kumpanya mula sa PAGCOR. Sugatan naman ang isang Koreano matapos palakulin ng kapwa Koreano sa Cebu City. Base po sa investigasyon, naningilang biktima ng 1 milyong pisong utang sa suspect. Nagkunwari daw ang suspect na magbabayad ng utang. Pero nang magkikita na sila, pilit niyang pinasakay sa van ng biktima. Doon sila nagtalo hanggang sa kumuha na ng palakol ang suspect. Iniwan din kalauna ng suspect ang biktima sa Barangay Tisa bago humarurot palayo. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa South Korean Consulate para sa investigasyon at sa pagtugis sa suspect. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.